Bumirit! Parang wala ng bukas. Birit to the max! I don't wanna miss a thing. At kahit sa anong posisyon, nakaupo, Inseparable it seems. nakahiga, sa tuktok ng building, On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly. kahit nakabitin pa, On the wings of love. Ano yung pinakamataas na note na naabot mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam. I don't want to know. As in, hindi ka pa naman nakakabasag ng mga chandelier dyan o mga baso. Baso. Nakabasag As in, na ako, oo. nakabasag na yung boses When I mo was ng younger, oo. I think, kasi parang may frequency ka na nahihit. Oo. Then pumutok. Pumutok na lang yung baso. Oo. Through the Totoo fire pala yata yung yun. kinakanta ko. And now I'm falling. Catch me if you can. matagal ko nang gustong ma-interview si Regine. Pero pakiwari ko'y mailap siya. Hindi basta-basta nagpapa-interview kung walang issue o kung wala siyang ipopromote na programa, kanta o pelikula hanggang nitong huli. There's a very public Regine and I know there's a very private Regine. Ang hirap mo kayang interview. Tama ba? Yes, I am very private. Merong mga bagay na gusto ko sana na sa akin na lang. But since this is my work, parang expected na yun sa'yo na you're in this business, so you kind of have to share everything. The very little privacy I have, talagang I'll try to keep it na lang. Paano ba maging Regine Velasquez? Hindi ko alam. Hanggang ngayon, actually, pagka iniisip ko, hindi ko pa rin mapagtanto-tanto yung lahat ng blessings na natanggap ko. Kasi parang lahat ng hiningi ko kay God, parang binigay lahat sa akin yung mga pangarap ko. Alam na ng publiko kung paano si Chona Velasquez ay naging si Regine Velasquez. Mula sa paglublob sa kanya sa drum o sa dagat ng kanyang ama upang patibayin ang kanyang lalamunan. Talagang tinrain ko siya kumanta sa dagat. Almost daily. Kasi mahilig siya mag-swimming. Hindi ko muna siya pinakakanta. Pinababayaan ko muna mapagod siya sa paglalaro. Kasi yung training niya parang laro lang sa kanya. Sa pagsali niya sa mga amateur singing contest hanggang sa pagkakadiskubre sa kanya sa telebisyon. Ang minamahal ko pong mama at papa, si Mami V at si Mang Jerry. Kung paano niya naiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan at kung paano siya napunta sa limelight na hanay sa pinakamalalaking pangalan sa showbiz. Bakit hindi pwede? Did you ever imagine na one day magkakaroon ng reversal of fortune na dati nasa sideline ka lang, ngayon ikaw na yung nasa limelight. Kahilera mo yung mga movie stars na nung araw, kinakanta-kantahan mo lang ng theme songs. Ng team song, oo. The very first time na nangyari yun sa akin, parang ang weird ng feeling. Kasi sanay nga lang ako na kumakanta ako ng team song. Tapos ngayon, ako na yung nandun, ako na yung papanoorin. Nakaka-nervyos, pero nakakatuwa, masarap din yung feeling. Ilan sa mga pinagkakautangan daw niya ng loob ang kanyang manager ng mahabang panahon, si Ronnie Henares, si Pilita Corrales, si Bert Tawa Marcelo, gayon din ang mga artistang sina Cool Ledesma, Pops Fernandez, Martin Rivera at Gary Valenciano. Kung nasan man ako ngayon, pagka binibigyan ako ng pagkakataon na makatulong din sa ibang artist, talagang
I really do my very best to help. Kasi parang, di ba, paying it forward, parang ganun. Kasi when I was starting, a lot of people helped me out talaga. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a day. Matagal ng marka ng mga Pilipinong mang-aawit ang pagbirit. Don't wanna miss a day. Para sa marami, ito kasi ang paraan ng pagpapakita ng galing sa pag-awit. Nung sumikat si Regine, lalong tumindi ang biritan at siya ang naging sukatan at pamantayan ng husay sa pagbirit. Siya ang ginaya. Sometimes I know I make a fool of myself. I try it anyway. Ganun kalakas yung loob ko eh. Kaya people think na parang sobrang I can sing whatever, I can sing anything, sobrang flexible, sobrang mataas yung boses. Hindi, actually, malakas lang talaga yung loob. Nasintonado ka na ba? Meron naman. Meron naman, kaya lang kasi matalas din yung tenga ko. So alam ko na nagkakamali ako, alam ko na nag-flat ako, so binabawian ko kaagad. Flying high above the wings of love. Pero bakit nga ba birit? Doon ka nakilala. Eh, some people have an issue with birit. When I came out, no one was singing like that actually. Walang kasound ko from the root word kasa. Kasound. Pilipino lang gumagawa. Kasound. Wala akong kasound. Pero saktong-sakto, dumating si Whitney Houston. Tapos dumating din si Mariah Carey. So saktong-sakto yung pasok ko na ganun yung mga tipo ng songs na ginagawa ko. So, alam ko na may mga tao na hindi nila masyadong feel yung mga ganong klaseng pagkanta. Kaya ko rin namang kumanta ng hindi ako masyadong bumibirit. Actually, lately, naaral ko na nga gawin yun eh. Kasi nga, kahit ako, napapagod na rin ako na lagi akong bumibirit. Kaya lang, pagka nasa stage ka na, hindi ko alam eh. Minsan kahit bahay kubo yata kantahin ko, papahirapin ko. At saka hinahanap yun sa'yo, di ba? Hindi kasi nai-excite ako. Yung parang, Talaga? pag mababa yung kanta ko, I'm bored. Sa totoo lang siya yung original na Birit Queen para sa akin. No? First time ko siya nakita dun sa Bagong Kampiyon. Very wave-like kasi super ang payat-payat niya. Hindi ko nga maintindihan saan nagagaling yung boses niya noon eh. Si Lea Salonga ang Pinoy icon na naunang nakatuntong sa international music scene. Pero dito sa Pilipinas, si Regine ang music icon na umusbong. Tinanong ko si Regine kung hindi ba siya nanghihinayang sa oportunidad na makilala din abroad. I also tried naman. I went to the States, I met some people, but it's really not for me. Kasi that means parang starting from scratch. Eh, syempre meron na akong nakasanayan na, kumbaga kahit papano nakikilala na ako dito, hindi ko na kayang i-give up yon. Plus, my family's here. Susunod, Friday nights and the lights are low. Looking out for a place to go. Serious, pwede na ako mamatay. Huwag naman! Naka-duet ko na si Sige, sige. She's a very